suspects sa loob ng Senado na tukoy ng kapulisan, Sen Bato, magsasampa ng panibagong kaso SC versus PBBM admin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Driver umano sa NBI, suspect sa pamamaril sa Senado. Pa-driver? Driver? Pinangalanan na ng Southern Police District ang suspect sa insidente ng pamamaril sa Senado nitong gabi ng Miyerkules, May 13, kagabi ha? Kagabi. Kinilala siya bilang si Mel Oragon, 44 anyos na driver umano sa National Bureau of Investigation. Ano yung dahilan niya? Bakit ganun-ganun siya? Kung siya man ang nagpasimuno ng ganyan na nagpaputok. Diba? Ano, para magkagumawa ng gulo o ano? Patuloy ang investigasyon sa motibo sa insidente. Okay? So, tingnan natin kung may dagdag na article. Wala. So, sabi ni Sas Ruganto Sasok, paano po nagkaroon ng baril ang driver? Victor Unit, kung driver lang, bakit may baril? Nagbigay ng statement. Baka bodyguard. Kasi 'di ba may mga driver bodyguard, 'di ba? Si NBI Director Matibag na hindi namin personnel ang nagsimula ng putukan kagabi. Ayun nga, sinasabi nga ni Matibag, talagang mariin niya itinatanggi na hindi mga NBI ang mga nandoon nung nagkaroon ng putukan dahil wala naman sila doon nung mga araw na yon, yung mga oras na yon. So, maaaring iba ang mga gumawa nun. Ayan, ito nga, yung driver. Ano kaya yung dahilan ng driver na ipapampam? Parang kung siya man yun, ha? Ngayon, tinatanong, bakit nagkaroon ng baril yung driver? Pwede nga, kasi sinasabi ko kanina. Baka mamaya, driver bodyguard. Nino! At sino ang nagutos? Yun. Huwag kayong maghusga kaagad. Although, sinasabi, may mga media reports na si Attorney Bundok, abogado ni Senator Bato, nasa loob ng Senate building during sa putukan. Kitang-kita daw nila mga lalaki naka-NBI, nakasuot ng bulletproof o NBI vest, may tatak na NBI, yun ang nakita nila. Yun, may mga nakakita rin. 'Di ba? Tayo naguguluhan tayo sa sitwasyon eh. 'Di ba? Kasi may mga nakakita, gaya nga na sinabi ni General Macanas, may mga nakakita na mga naka-NBI na uniforme. 'Di ba? Ngayon, kung hindi man mga NBI yon, meron gumagamit sa NBI. Meron gustong sumira sa pangalan ng NBI. Kung meron gustong sumira sa pangalan ng NBI, sino yun? At sino ang nag-uutos ng ganun? Diba? Kung talagang hindi sila yun. Binibigyan natin sila ng katwiran kahit papaano. Yung NBI. Kung talagang hindi sila yun. Kaya kailangan talaga nilang imbestigahan yun. Diba? So, todo deny naman ang NBI na hindi nila tauhan. So ngayon ito. So, talagang hindi kayo yun, ha? Sure, ha? 100%, ha? Kasi may kasabihan, ha? Walang magnanakaw na umamin sa kanyang kasalanan. Ano may kasabihan? Walang may sala ang umamin sa kanyang kasalanan. Pero kung hindi kayo, di good. Di ba? So, salamat sa Southern Police District na pinangalanan na Mel Oragon.
So, driver. Driver. So, kung driver, Lakas naman ng driver na yun. Lakas naman ng loob. hindi siya agent, I don't know kung Sabihin, mag-isa lang siya doon. Mag-isa lang siyang gumawa ng ganong siege. Diba? Parang ano lang, nagharakiri lang siya doon. authorized ba siya na magdala ng baril. Baka nga, kung mayroon siya mamaya, driver agent, Ay- mga ganun. ayun. Pwede. Driver bodyguard. Hindi lang siya ordinary driver, kundi nagdra-drive siya, kailang meron siyang authority to mag So, gaano ba katagal yung putukan? Narinig ko si Senator Pia Cayetano sa kanyang Facebook Live kagabi. Hindi lang daw 10 minutes. No, medyo 20, matagal baka talaga. umabot daw ng 30 minutes. Para nga daw war zone eh. At saka nakita natin yung Senado doon sa may talagang nagkagulo-gulo, may mga media na bumagsak, 'di ba? May mga gamit na nasira, 'di ba? Grabe nangyari. Kaya nabigla na lang ako kasi madaling araw pa lang nabasa ko yung message ng kaibigan ko sa US na ano nang nangyari sa Senado, nagkakagulo na, under siege na. Tapos nakita ko na foreign news, foreign TV news, hindi ko kung saang bansa, binabalita na yung kaguluhan nangyayari, putukan sa Senado dahil sa tangkang pag-aresto sa isang sitting senator na wanted ng ICC. Nakakaya tayo. Balitang-balita tayo sa buong mundo. Oo, So, nakakaya. ang implication Gobyerno laban sa gobyerno. Ano ba to? Ano ba to? Hindi lang Pilipino laban sa Pilipino, gobyerno laban sa gobyerno. Ewan ka. Ang gulo talaga ng sitwasyon ngayon, grabe. niyan is ang ating economy. Lalong, balitang-balita na. Sa totoo lang talaga, ang daming administrasyon ang dumaan. Ngayon lang talaga nagkaroon ng mga ganitong klaseng problema. At ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng gulo sa Senado. No? Hindi naman dahil sa pagkakaupo ni Senator Alan, labas siya dyan. Diba? Labas siya dyan sa gulong yan. Hindi dahil sa kanya. Kaya yung mga taong sumisisi kay Senator Alan, hoy, magising naman kayo. Walang kinalaman sa Senator Alan sa gulo na yan. Baka yung mga taong ayaw kay Senator Alan, yung gustong-gusto ng gulo na yan. Diba? Korupsyon. So ayaw mag-invest ng mga foreign investors dahil sa korupsyon. Tapos, yan pa, nagkakagulo, nagkakaputukan. Talagang wala na, mismo wala. ng Senado. So what's happening? Siyempre, isipin nila, napakarami namang bansang medyo tahimik eh. Tapos dito sa Pilipinas, sila-sila na lang nagkakaganyan eh. Diba? Dami na nga ang kurakot na nangyayari dito, tapos sila-sila pa nag-aaway. Eh di wala na mag-i-invest dito. Sino pa mag-i-interest? I hope na Kasi ibig sabihin, parang hindi mo kayang i-kontrolin ang bansa mo, di ba? Mahirap yun. tuloy-tuloy ang investigasyon. At salamat dahil gumalaw kaagad ang DILG Wow. secretary kagabi. Pumunta doon to Kaya assist. nga pati siya, nadamay eh. Mantakin mo, pati siya, gustong palitan. Di ba? Nagpunta lang doon si John Vic Remulla, galit na sa kanya yung yung mga taong supporter ni Trillanes nung kabila. Na, parang kinukonsinti mo pa yung di ba? Yung mga nandiyadyaan na mga kakampi ni Bato, parang ganon yung parang paninisi kay John Vic. Anong gusto niyong gawin ni John Vic doon? Magwala. Yung tipong pagdating ni John Vic, huhulihin niya si Bato, yung parang malapi RRD, ganun ba yun? Ganun ba gusto niyong mangyari? Sa totoo lang kasi, sa totoo lang, malabo na rin mangyari yung nangyari kay PRRD. No? Kasi parang naging silbing leksyon na sa kanila yun eh. Yung ganung desisyon. Kaya parang hindi naman mangyayari kay Senator Bato yun. Diba? Hindi na mangyayari yun sa pangalawang pagkakataon. Kasi alam na natin kung ano yung nangyari. Baka mamaya, yung pagpunta ni John Vic Remulla dyan, syempre, baka mamaya may nagsabi din, may nag-utos dyan na pumunta siya. Bisitahin mo nga yung mga senador doon. Ngayon, sino yung magpapunta sa kanya? Or pwede rin kusa niya, di ba? Tsaka dapat sisihin nyo rin si BBM kasi tumawag din siya kay John Vic. Di ba? Siyempre, tumawag si BBM kay John Vic para i-check ang kaligtasan ng Senado.
Kasi nagagalit yung mga taong galit sa mga Duterte, yung galit sa mga galit na galit sila kay John B kasi nagpunta ron eh. Kinamusta yung mga Senado, tinignan yung kalagayan eh. Kaya sinasabi ko, magalit din kayo kay Bibing kasi kinamusta niya rin yung kalagayan ng mga senador diyan. Bakit? Porkit ba kalaban ng administrasyon ng mga nandodoong senador na naiwan kailangan pabayaan na sila, gano'n? Or naghihimuto kayo, bakit pumunta kayo dyan para sinuportahan nyo pa si Bato? Parang gano'n, hindi nyo pa hinuli. Paano nila huhulihin? Yung warrant of arrest, ICC. Tapos nandito tayo sa Pilipinas. Pilipino yung huhulihin. Gusto nyo yung ginawa kay PRRD gawin sa kanya? Di sumabit na naman sila. Kidnapping na naman ang labas niyan. Diyos ko naman, mag-isip naman. The situation. Takot na takot daw yung Senate staff personnel. Kaya nga, napilitang nag-live si Senator Pia. First time ko siyang marinig na nag-live Oo, Facebook. talagang Hindi naman nakita siya ko yun. mahilig sa publicity. Galit ni tahimik Senator lang si Pia. Senator Pia Tahimik. kahit paano. Kaya nagtaka ko, bakit Ngayon may lang talaga, Facebook ako live nga, siya? nakita ko kung galit I-explain siya. niya yung kasi ang dami na daw nababahala. Kasi may mga report pa na mayroon daw nasaktan, mayroon daw namatay, ganun. Kaya, concern si Senator Pia sa mga Hello? relatives. Hello, General. Ano ba to? Bumukas yung pintuan sa likod mo ng tao. Ano ba to? May nagkaroon pa ng kababalaghan. General huwag ka manakot Yung mga katunay, kita nyo, bumukas yung pinto sa likod niya. Ng Senate staff. Kaya nag-live siya na wala namang nasaktan, kaya lang magulo talaga. Putukan, naaamoy daw nila ang pulbura. Oo. Okay, ganito ang ko yan kasi yung mga putukan na yan, may 34 years of military service. Sanay na ako dyan. Once na may nagpaputok na isa, kasi may tension na Oo. So kung nagpaputok ng isa o dalawa, siguro, baka ang nagpaputok, galing ba sa labas may mga Office of the Sergeant at Arms, mayroon. I think mayroon ding mga Marines. Oo, may mga Marines. So may nagpaputok, may nag-respond. Kanya Palitan na. nangyayari yan sa amin nung bata-bata pa ko serbisyo, yung may encounter na kami. Isa o dalawang putok lang ng rebelde, mamaya mga sundalo mag-respond. Lahat na lang ng sundalo Palitan magpaputok na kahit hindi nakikita yung kalaban. Sayang ng bala. Sabi ko, Tirang bahala na. ceasefire, stop firing! Sayang, wala namang nakikita. Bakit ka magpapaputok? Baka ganon ang nangyari kagabi. Kumbaga parang may nagpaputok na isa, may nagpaputok na dalawa, may nagpaputok na isa, parang nagkadamay-damay na sila, bahala na po, makiputok na tayo. Bang bang! Pero puro warning shot lang daw yun, sabi. Tapos may nag-respond din, bang bang! Mamaya sunod-sunod na. Actually, ano naman kaya ang motibo ng driver na yan? Ayun nga. Ano ang motibo nun? Drama talaga. Teledrama. But then, again, all things work together for good. So, with this, palagi ko mas pabor na ito kay Senator Bato. Kasi magsasampa na naman ngayon ng bagong kaso yung legal team niya. Writ of amparo na ang kanilang isasampa. Ibig sabihin yan, baka puwersahang madukot ng gobyerno si Senator Bato, at least nandun na yung writ of amparo. Kaya lang problema, nung kay Tatay Digong, nung kinidnap nila last year, nagsampa rin ng writ of amparo ang mga anak ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Supreme Court. Sana magsalita ng Supreme Court tungkol sa bagay nito. Kasi dapat talaga makialam na yung Supreme Court dito. Kailangan na sila sa mga ganitong pangyayari. nagkakagulo tayo dahil walang Yes, clear yes. guidance kung paano ngayon i-epekto itong arrest warrant ni Senator. Yes, tama. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.